Amen. Good morning. Ang Diyos po ay totoong mabuti. Amen. God is really good. And ako'y natutuwa ho na sa pagbabago ng atin hong pamamaraan ay alam ko natututo po tayong lahat. Amen. Nag-enjoy ho ba kayo na nakaraang Sunday? Amen. Alam niyo, ang gawain ho ng Panginoon ay hindi ho ipinagkaloob niya para ho tayo sabi nga, hindi lamang matuto, kundi dais ng Panginoon na tayo po ay ma-encourage, di ba? Mag-enjoy sa atin nung fellowship, no? Atin nung pagsasama-sama sa pangalan ng Panginoon. Amen? So mamaya ho, ewan ko na yung mga nakaano ho ba kayo doon sa ating pinapadala? Amen. So yung mga tanungan ho natin, ang pakiusap ko lang, no? Pag kayo ho ay gusto niyo magsalita, tataas yung kamay niyo, 'di ba? Tapos antayin yung dalhin yung mikropono, no? Para marinig. No, hindi lang, wag na kayong ma-conscious kung tayo po naka-video, no? Ang mahalaga kasi ito po nagbibigay ho ito ng kalakasan sa mga kapatid natin na wala dito. No, dahil hindi lamang ho tayo, kundi may mga kapatid ho tayo na sa ibang lugar, sila po ay panood, hindi lang pakinig, kundi panood ho. Amen? Amen po? Amen. Sino po ang nagbasa ho ng ating pag-uusapan sa araw na ito? Amen. Kasi ho, ngayong umaga, nais kong ituloy ho yung ating pag-uusap. Kasi nung Sunday, na natutunan natin ang kahulugan, no, ng pag-aalala, pagkabalisa. Natutunan natin na ito po ay utos ng Panginoon. God has commanded us not to worry because meron siyang dahilan. There are reasons na para ho sa ating kapakinabangan. No, hindi lang para sa Panginoon, no, kundi para po sa atin. Nalaman natin, di ba, na ang dami-dami palang epekto pag tayo po'y nababalisa. Amen? At ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin yung karugtong noon. No? Ano talaga ang gamot? Ano ang solusyon para ang isang mananampalataya ay hindi mahulog po sa pagkabalisa. Amen? So ngayon pag-uusapan natin mga kapatid ang aklat po ng Mateo 6, no, 32 hanggang 34. In Matthew 6, 32 to 34, itutuloy natin yung pag-uusap natin. Ito yung pinaka-popular na verse yata sa lahat ng churches. No? Naririnig natin to, kinakanta ito, tinuturo ito, pinag-uusapan ito. Ito ho yung utos ng Panginoon na unahin nating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang mga katwiran. Seek first the kingdom. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Amen? Amen po? Okay. Kung titingnan natin mga kapatid, ang aklat po ng Mateo mula 32 hanggang 34, ay makikita natin dito yung karugtong ng utos niya tungkol sa di pagkabalisa. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Amen? At itong utos na ito ng Panginoon doon sa mga naunang verses ay sinundan niya ng panibagong utos. Again, hindi po ito pakiusap. It is a command of our Lord Jesus Christ. Amen? At anong utos niya? Makikita niyo po dito in verse 33 ng Matthew chapter 6. Anong sabi ng Panginoon? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang utos niya. Unahin mong hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang mga katwiran. Amen? So, itong pangalawang utos na ito ay may kinalaman doon sa naunang utos niya.
Amen? Kasi alam ng Panginoon na yung naunang inutos niya na huwag tayong mabalisa ay hindi naman talaga napakadaling gawin. Sino magsasabing totoo yan? Di ba? Sinabi na ni Lord, huwag kang mabalisa. Pero ang totoo, yung pang-araw-araw nating buhay, dito sa magulong mundong ito, di ba? Hindi mo maiwasan na hindi ka mabalisa. Natutunan natin na ang pagkabalisa kasi ay kasalanan. Kung ito ay lumalabis doon sa ipinahayag ng ating Panginoon. Amen? So hindi naman siya kasalanan, kaya lang nagiging kasalanan kapag ang pagkabalisa na ang namamayani sa ating mga puso. Kapag yung pagkabalisa na ang nagdidikta ng iyong pamumuhay, ng iyong pakikitungo sa kapwa mo at lalo na sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Amen? So, natutunan natin yon. Hindi pala ako dapat mabalisa kasi ito'y nagdudulot sa akin ng hindi magandang bunga at higit sa lahat, nagiging kasalanan nito pag ito na ang nasusunod sa aking buhay. Amen? Amen? So, ngayong pangalawang utos ng Panginoon, ito naman ang kanyang solusyon doon sa unang utos niya. Amen? So, ang pag-unang paghanap po sa kaharian ng Diyos ay tatawagin ko po itong susi para mapagtagumpayan mo yung pagkabalisa mo araw-araw. Amen? Amen po? So, ang punto ko dito mga kapatid, ito yung solusyon. Kaya lang ang lagi kong tanong, bakit kaya kahit na inutos na ito ng Panginoon, bakit marami pa rin ang nahuhulog sa pagkabalisa? Why do God's people fall into the worry trap? Ang tawag po dito, trap po ito ng diablo sa buhay natin eh. Di ba? Yung pagkabalisa po ay parang trap ito na kung saan tayo po'y nahuhulog dito. Bakit? Ito yung nangyayari. Ito ang kalakalan ng mundong ginagalawan natin. Ang sabi ng Panginoon in verse 32, nakita niyo dyan, ang sabi niya, for the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Yan yun eh. Ito yung takbo ng makaramihan ng tao sa ibabaw ng mundong ito. Where you live, kung saan kayo nakatira, kung saan kayo nagtatrabaho, 'di ba? Kung saan kayo kumikilos, yung mundo mong kinagalawan, napaka-normal, napaka-natural ng tao ay nababalisa. Amen? Siguro mga kapatid, ang tanong talaga dito, ano ba ang nakapaloob? What does it mean to seek the kingdom of God first? Amen? Amen po. Ano ba ang kahulugan nito? Na paano ko ito i-apply? Paano ko ito ipapamuhay? Kung ikaw ang tatanungin ko, kapatid, if I will ask you, ano ang pagkaintindi mo ng inutos ng Panginoon ito na unahin mong hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang mga katwiran? Para sa'yo, ano ba ang kahulugan nito? Parang walang gustong mag-react. Meron gustong mag-react dito. Ikaw, kung tatanungin kita, kapatid, sabi ni Lord sa'yo, unahin mong hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang mga katwiran. Yung pagkakaintindi mo nito, ano ba ang kahulugan nito sa iyo? Ano ba ang ibig sabihin nito sa iyo? Kung ikaw ay tatanungin ko ngayon, meron bang gusto magbigay ng kanyang pananaw tungkol dito? What does it mean for you to seek the kingdom of God first? Mas seryoso ngayon Parang wala tayong masyado sa ulog ngayon Amen?
Alam ko yun. Kaya ayaw nyo magsalita, play safe tayo. Baka magkamali ako eh. Naintindihan ko ho yun. O at least si Mau. Ayan. Si Mau, ano nga. Ayan. Anong tingin, para sa'yo, ano ang ibig sabihin unahin mo hanapin ang kanyang kaharian? Unahin po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Para sa akin po yung decision po gawin po natin siyang first priority. Huwag po natin siyang gawin na second option. Yung decision po natin, parang humingi po tayo ng guidance sa Kanya. Lahat ng plano natin, pinapasa Diyos po muna natin. Yun. Para sa mga kapatid natin, no, yung seeking first the kingdom, ang sinasabi mo, igawin mong priority ang Diyos. Amen? Okay yun di ba? Meron pa bang ibang gustong idagdag doon? Magbobotohan na naman ba tayo? Amen? Pero, yun din ba pagkaintindi ninyo? Gawin mong priority ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen po? Okay. Tama yun eh. Pero ang problema kasi natin, pag binasa natin yung English, yung salitang seek first, no, the kingdom of God, para bang napaka-vague. Alam niyo po ang salita ng Diyos, yung original, kaya nga ang layunin ko, buksan sa inyo ang salita ng Diyos sa original na lengguwahe na ito'y itinuro o binigkas ng ating Panginoon. Amen? Kasi nung nakita ko po ito, ang layo sa pagkakaturo sa amin, pagkakaintindi ko, pag binasa ko lang yung English o kahit basahin ko yung Tagalog. So ngayong umaga, mga kapatid, no, dahil nagkakaisa naman tayo, gawin nating priority ang Panginoon, di ba? Pag-aralan natin ngayon kung ano ang eksaktong tinuro ni Jesus. Amen? Amen po? Okay, tingnan nyo. Mateo 6:32 hanggang 34. Makikita ho natin dito na 2 beses binanggit ang salitang seek o hanapin. The word seek was mentioned here in the verses in Matthew 6:32 to 34 twice. 2. Parehong salita, hanapin. Amen? Pero sa original na lengguwahe ng Aramaic nung isalin nito sa salitang Grego, hindi na bago halos yung kahulugan ng salitang hanapin. Kasi minsan sa atin, pag sabi, hanapin mo, di ba? Minsan sa atin, pagkaintindi mo ng paghanap, mababaw. Di ba? Minsan nga, utusan mo, hanapin mo nga yun, babalik sa'yo. Hindi ko nakita Tapos magagalit ka nga minsan. Huwag kasing bibig yung pinangahanap, di ba? Gamitin ang mata. Di ba? So, ibig mo sabihin, kaya naman yung salita ng magulang minsan sa atin. Ang ibig sabihin niya, yung sinabi ko sa hanapin mo, hindi ko sinabing hanapin mo na ganun lang. Ibig sabihin, hanapin mo ng taimtim, hanapin mo ng seryoso, hanapin mo ng masika. Di ba? Amen? Amen po? Alam niyo ba sa salitang Grego, nung sinabi ni Kristo yung verse 32, ewan ko ngayon nyo lang ito maintindihan. Sabi ng Panginoon, the Gentiles seek, word seek. Ang mga hintil daw, hinahanap ang mga bagay na ito. And yet, sabi niya, your heavenly Father knows that you need them all. Amen? Okay, ano yung salita dito? Ang ginamit na salita sa Grego ay episetousin. Ang ibig sabihin nito, pag sinalin natin sa ating mga sarili, sa linggawain natin, mahirap kasing isalin specifically dahil yung salita nating Tagalog ay masyadong magulo minsan generalized, minsan detailed, wala akong consistency salita natin Kasi yung salita natin, halo-halo Di ba?
Pinaghalong Kastila, pinaghalong Malay, pinaghalong Bahasa, pinaghalong Chinese. Di ba? Halo-halo na yung salita natin. Pero sa Grego po, nung sinabi ng Panginoon, ito ang hinahanap ng mga hentil. Ang sabi ng Panginoon, episetusin, ang ibig sabihin, yung paghahanap ng mga hentil, sila yung naghahanap po sa mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito? Yung binanggit ni Lord nung Matthew chapter 6 verse 25 to 31. Ano yun? Pagkain, tama? Damit. Amen? Tirahan. Yan ang mga normal na buhay natin eh. Di ba? Hindi ka mabubuhay kung wala kang pagkain. Di ba? Amen? Ibig sabihin, yung hinahanap natin, yung mga necessities of life. Yung mga mahalaga sa buhay natin. Amen? Ano yun? Food, shelter, clothing. Di ba? Kaya ka nagtatrabaho, nagninegosyo, kaya ka nagsisikap para may pagkain. At para meron kang isusuot. At para meron kang tahanan na pwedeng matirhan o masilungan. Amen? So, pinakita dito ng Panginoon yung kaibahan ng paghanap o kaibahan ng paghahanap na angkop sa Kanya at paghahanap na ginagawa ng sanlibutan ito. Ano yon? Kasi yung seeking dito na sinasabi po ng mga Gentiles, ang paghahanap na ito, naghahanap sila ng kanilang kakanin at daramtin to the point na andun yung attitude na intensive, yung talagang yun na lang ang pinagtutuunan. Tabi lahat, basta yun. Di ba minsan ganun tayo? Minsan yung mga nagtatrabaho, nakakaligtaan mo yung mga ibang mahalagang bagay. Kasi nagtatrabaho ko, huwag mo akong istorbohin. Di ba? Ganun eh. Nag-aanap buhay ako. Huwag niyo akong guluhin. Doon na nakatuon. Na para bang pag wala yung trabahong yon, hindi ka na kakain. Na parang pag nawala yung bagay na yon, hindi ka na makakapagdamit. Na para bang pag nawala yung bagay na yon, wala ka nang matutulugan. Mga kapatid, eto po yung sistema ng mundong ito. Napansin nyo ba itong mundo natin? 40 years ago, 50 years ago, sabi mo na lang 50 years ago, o 60 years ago, di ba ang buhay nun ay napakasimple lang. Tama? Nung panahon namin, walang mall. Totoo yun. Ang pasyalan namin no, sikat na, makapunta ka Escolta eh. Di ba? Yang Avenida. Avenida. Naalala ko yung department store lang eh. Wala pang SM nun eh. Good Earth eh. At yung mga restaurant, di ba? Meron mga, yung fried chicken nun, sikat na rin ang Max, no? Pero ang daming mga ano nun, naalala ko nun, yung Hollywood chicken eh. Di ba? Walang TV masyado, kaya click ang sinihan. Tama? Amen? Pag mahirap ka, abangan mo naman sa sinihan yung double picture. Yung babayad ka ng sine, 2 pelikula. Nung panahon namin, ganun eh. Kasi wala kang pambayad doon sa mga, yung bagong showing, masyadong mahal nung time na yon. Abangan mo na lang sa double picture, 2 pelikula pa. Amen. Pero simple ang buhay ng tao noon. Alam niyo ba noon? Di ba? Ewan ko, kayo, yung mga ka-senior ko, di ba yung pagkain noon, simple lang? Naalala ko kami, pag linggo, yan, makakatikim ka ng masarap-sarap. Pero pag Lunes, hanggang Sabado, isda at gulay ka. Di ba? Ang manok noon, ang baboy, linggo lang. Pero masaya noon eh. Nabubuhay naman eh. Amen? At saka payapa noon. Ewan ko mga kapatid, ako nararamdaman ko yung mundo, ang ginawa ng mundo ngayon, sa dinami-dami ng mga bagay. Napapansin yung tao ngayon, masyadong abala sa maraming bagay. To the point na para bang hindi ka na mabubuhay pag wala yun. Eto, bigyan ko kayo example. Internet.
Para bang pag walang internet, hindi kompleto yung buhay mo. Samantalang na walang internet no, cellphone pa lang, ganun din noon. Pag wala kang cellphone, hindi kompleto ang buhay mo. Ako'y naalala ko noon, nung unang labas ng cellphone nagtatrabaho na kami. Tatrabaho ako noon. Nako, ang yayabang namin noon Ayun bakit? Kami mga may unang cellphone Alam niyo yung unang cellphone noon, gaano kalaki? Kasi laki na attache case. Oo. Binubuksan ko yon, tapos tatayo ko yung antena, at tapos andun yung cellphone, may wire pa yon. Tatawag ka, pero sikat ka. Nakakatawag ka nang hindi ka pupunta sa PLDT. Long distance nun. Ang hirap, pipila ka, ang mahal-mahal. Amen? Ang punto ko ganito, yung buhay natin ngayon, no? Parang ito yung sinasabi ni Kristo na yung mga tao, ito yung pinagsisikapang hanapin. Dito sila nakatuon. Na pag wala yun, hindi masaya at kompleto ang kanilang buhay. Hello? Amen? Alam nyo, sa advancement ng buhay natin ngayon, ang tao masyado ng abala. Subukan nyo, diba kahit sa pamilya natin, dati ang handaan, ang ingay. Totoo yun. Handaan, dinner, pamilya. Ang ingay. Kasi, walang cellphone. Kasi, walang internet. Di ba? Ngayon, tingnan nyo, dinner, tahimik lahat, nagkakainan. Tingnan nyo lahat, nakayuko. Ano ginagawa? Agi-scroll. Di ba? Amen? Amen? Pero, tahimik ba ang mundo? Hindi, mas magulo mundo ngayon Kagaya mo, kagaya ko, di ba? Lalo kung may mga, ilan ng pamilya ang nawasak dahil sa Facebook. Magkakaibigan, nagkaaway-away dahil sa Facebook. Hindi ko sinasabing masama ang Facebook. Kaya lang problema, doon na tayo natutuon. Ang nakakatakot, mga kapatid, ito nakakatakot. Kahit mga Kristiyano, natatrap dito sa worry trap na ito. Na para bang pag wala yun, hindi na kumpleto ang buhay mo. Hello? Pagkain lang noon simple lang kami Di ba? Nung panahon namin, makakain ka ng hamburger sa isang buwan, masaya ka na Totoo yun, yung hamburger nun. Yung Jollibee nga, inabot ko yun sa Quiapo Ang liit-liit na pwesto niyan ang laki ng Jollibee noon. Pumipila lang kami doon. Isang maliit na booth lang yun yung luto-luto, Jollibee. Yun ang Jollibee nung una. Yung Mang Inasal. Mang Inasal. Nagpunta ako ng Iloilo sinubukan ko kumain doon sa original na Mang Inasal. Alam niyo saan yung Mang Inasal? Sa palengke lang noon. Pero only rice na talaga. Ang punto ko ang tao ngayon, para bang hindi kompleto ang buhay pag wala ito. Yung pagkain na simple, kinomplicate natin. Tingnan nyo Kape lang. Nung panahon namin, kape, simpleng kape. Ngayon ang kape, iba-ibang klase na. Marami na yumaman sa kape. Diba? Hello? Tinapay nga nun, simple lang. Naalala ko yung bakery noon Nung panahon namin, yung bakery, pag pumasok ka, wala nga istante Ano yung bakery noon nung panahon namin? Parang parang bodega. Pagpasok mo, nandun yung mga panadero, yung mga tinapay nakahamba lang doon sa, doon ka bibili, pandesal, mga Ganun lang noon. Pero saya. Mga kapatid, kung wala naman nung time na yun, wala kaming pandesal, masaya pa rin Pero ngayon parang ang tao hindi masaya, mawala lang isang bagay na yon. Sabi ni Kristo, ito yung hinahanap ng mga hintil. Yung seeking na ito yung paghahanap na punto na doon ka na nakatoon. Kapatid, mag-iingat tayo. Huwag tayong tumulad sa mga hintil. Do not do, for the Gentiles seek after all these things. Epitusin, na ibig sabihin pag wala yun, sira na ang araw mo. Tanong, kapatid, pag ikaw ba walang internet, masaya pa rin ba araw mo?
Walang pambilin load. Aborido ka na ba? Amen? Naku niyo po ibig ko sabihin? Ano ibig ko sabihin? Ang mga hintil nakatuon saan? Sa mga material na bagay. Sabi ni Kristo, seek first the kingdom of God. Yung salitang ginamit niya ay iba, hindi episetusin. Ang ginamit niya, zetete. Ang ibig sabihin, ito yung paghahanap na hindi kasing tindi ng ginagawa ng mga hintil. Actually, yung word na epnesete, ibig sabihin nito, may kaugnayan nito, hindi lang sa physical, kundi sa spiritual. Ito yung paghahanap na para bang handa kang sumamba, ito yung desire ng puso mo. Ito yung nire-require ng puso mo. Pero hindi ganun katindi. Kung wala yon, ang sagot mo, okay lang. Nakita yung kaibahan? Nung sinabi ni Lord, seek first the kingdom of God. Doon lang nagkaiba. Ginawa ni Lord ng first. Amen? So, hindi masamang mag-desire. Hindi masamang mag-require. Pero, wag to the point na doon ka na lang nakatuon. Sa English kasi, parehas lang yun eh. Anong kaiba ng hentil at saka mananampalataya? Ano yung kaiba ng hentil at yung sinasabi ni Lord na seek first the kingdom of God? Ang kaiba nito ay una, focus. Pangalawa, intensity. Ano intensity? Yung tindi. Kung ako man ay nagtatrabaho para magkaroon tayo ng pagkain, magkaroon ka ng pera, yung pagtatrabaho ko at yung pagsisikap na yon, hindi ako nakapokus doon. At yung intensity na ibinibigay ko, hindi kasing tindi ng aking intensity ng paghahanap ko tungkol sa Panginoon. Hello? Amen po? Sabi ni Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ano ba nakapaloob doon sa kaharian ng Diyos at ng kanyang katwiran? Ano nakapaloob doon? Sige. Yan, take away na yan. Ano? Sabi natin, unahin natin si Lord, di ba? Priority. Ano bang nakapaloob doon sa kaharian ng Diyos? Unahin mong hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ano ang nakapaloob doon sa kaharian ng Diyos? Kapayapaan. Tama. Ano pa? Ano nakapaloob? Sis. Pagpapala. Ano pa? Panuntunan. Ano? Kagalakan. Ano pa? Ano pa? Mga pangako, pagsisikap, pagsikapan. Okay. Ano pa? Pag-asa. Panukala. Hindi na. Proposal yun na. Ano ba? Kaginawaan. Ano pa? May napansin kayo sa lahat ng sagot ninyo? May napansin kayo? Ano yung sagot ninyo? Wala, Parang bonus na lang yung bigay ng Diyos sa... Pag nagawa mo yung bonus na lang yung... Kumbaga sa yung ginawa bonus na lang. Bonus na lang. Bigay ng Diyos bonus na lang yun. Bonus na lang yun. Nagawa mo yung niya. Okay, tama rin, di ba? Ano napansin nyo? Yung kaharian ng Diyos, pansinin nito ito pakinggan nyo. Ang kaharian ng Diyos, walang kinalaman sa pagkain, damit. Bakit? Kasi lahat ng iyon, normal na lang yun eh. Pakinggan nyo po ito. Sabi ni Lord, di ba, sa Mateo 6, tingnan nyo yung mga ibon. Hindi sila nagtatanim, di ba? Wala silang warehouse, pero kumakain sila. Di ba? Tingnan nyo yung mga water lily, napakaganda nila.
andito ngayon, bukas, malalanta na yan, wala na. Pero kahit si Solomon, na pinakamayaman sa buong mundo, hindi nakapagdamit katulad niyan. Ano sinasabi ng Panginoon? Ano naintindihan niyo doon? Ano naintindihan niyo? Sabi ni Lord, kung yung ibon pinapakain, at yung mga yung mga water lily na binibigyan ng Diyos ng magandang pananamit, hindi kaya higit kayo dyan? Ano ibig sabihin ni Lord? Nakatuon kayo dyan. Hindi naman yan dapat problemahin. Nakatuon kayo, nakasubsob kayo sa kakatrabaho para may makain. Hindi naman dapat pinoproblema yung pagkain kasi, sagot ni Lord yun eh. Nagpapaulan siya sa lupa ng masama at sa lupa ng mabuti. Yung masamang magsasaka at mabuting magsasaka, parang tumutubo yun. Bakit? Ang gusto ni Lord, lahat ng tao makakain. Inaalagaan niya tayong lahat. Kinikwento ko to mga kapatid para sabihin sa inyo na napakabuti ng Diyos. God is so good to ignore you. Kung yung masasama, pinapakain niya, ikaw pa na mananampalataya? Hello? Ba't nyo pinagtotoonan yan? Nakatuon tayo sa mga, sabi ko nga, tangible things. We are looking at the resources na hindi natin na nakikita yung source. Nakatuon tayo sa resources, hanap tayo ng hanap, at hindi natin tinitingnan yung source na pinagmumulan niyang hinahanap mo. Hanap ka ng hanap ng pagkain, hindi mo tinitingnan yung nagbibigay ng pagkain. Hindi ba kayo nag-iisip, mga kapatid, bakit kailangan pakainin ng Diyos ang mga Israelita ng 40 taon sa disyerto? Hindi sila kailanman nagtanim. Pero 40 years, nagsalin lahi na lang, nagpalit ng lahi, sila ay kumakain araw-araw. Ito pa yung bonus. Sabi pagdating ng araw ng pamamahinga, wala kayong gagawin. Ang sabi ng Panginoon, hindi kayo mamumulot. Dahil sa Biyernes pa lang, dodoblehin ko na yung pagkain. To the point na, kinabukasan, may pagkain pa rin kayo. Pero pag Lunes, umulan ng tinapay, kailangan kainin niyo yun kasi kinabukasan, pag nagtago ka, oo din yun. Ano pinapakita ni Lord? Pinabawalan niya yung mga Hudyo na mag-hoarding kasi magiging greedy sila. Magiging makasarili. Ang tinuturo ng Diyos, ako ay mabuti, kaya ko kayong alagaan. Sino nare-realize ito? Ang kaiba ng mga hintil at ng mga mananampalataya, yung focus sa nakatuon. Ang kaiba ng mga hintil at ng mga mananampalataya, yung intensity. Ibig ko sabihin, kung ako man ay nagtatrabaho hindi para magkandakuba dyan. Nagtatrabaho ako ng may pananampalataya na alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam niyo, gusto ko magpatuto sa inyo. Nung ako yung nagtitinda doon sa palengke, kasi si Nanay Tinay noon, nandun ako kinupkup nila kami nung panahong walang-wala ako. Sabi ko kay Nanay, Nay, paano ba tayo kakain? Magkano ba dapat ang ating benta? Sabi ni Nanay sa akin, Ari, kailangan ganito ang benta natin. Ano bang benta mo? Ito lang ang binibenta ko araw-araw nandun na ako. Sabi ko, kaya niyo ba maniwala na bebenta tayo ng ganyan para makakain tayo at may maiuwi tayo? Sabi niya, oo. Alam niyo ginagawa ng Diyos? Ang dami kong suki. Kasi ako nagtitinda, ang dami-dami nagpupunta. Kaya nga ang frame of mind ko, mga kapatid, sa totoo lang, ako may hanap buhay ka, kahit na sabi mong tindahan, pansinin nyo, pag kayo unang bumili doon, kung mapamahiin siya, sabihin, ang swerte mo, pag ikaw nauna, ang dami-daming sumusunod. Kasi yun ang aking kaisipan Yun ang aking pagkaintindi. Hello? Amen?
Kahit nung ako may nagkaroon na ng negosyo, nagkaroon ako ng hanap ng kumpanya, ang frame of mind ko hindi na bago eh. Hindi ako nakatuon sa benta, nakatuon ako sa Panginoon. Kasi yung benta, ipapadala ng Panginoon yun. Yung mga tao, dadalhin niya. Huwag lang akong mawala ng focus. Bakit? Kasi pag na-focus ako doon, ano mangyayari sa akin? Magiging aligaga ako. Magiging balisa ako. Ha? Ako ay mawawala ng kapayapaan. Worldly concerns eh. Masyado tayong worldly concern. Ang gusto ni Lord, hanapin mo yung kaharian ng Diyos. Ano yun? Mga bagay na hindi material. Amen? Katulad ng kanyang kalooban sa buhay mo. Yung kanyang pananaw, yung kanyang precepts, yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga utos sa ating pang-araw-araw na buhay. Bakit? Para tayo hindi maging balisa. Tingnan yung katabi nyo kung mukhang balisa. Brad, kasi ganito eh. Alam niyo sa totoo, Brad, ito lang ang benta ngayon. Alam nyo, maniwala ka lang, bukas dodoble ni Lord yan. Wala pa yung katapusan, di ka na makatulog eh. Paano kaya yung ganito, ganyan? Samantalang sabi ni Lord, unahin mong hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang mga katwiran. Pakinggan niyo to ha. Alam niyo ba yung pagkabalisa? Ang pagkain niyan, ay ano? Kapag tayo po ay nakatuon sa mga makamundong concerns, worldly matters. Ang kaaway, dun ka itutuon eh. Kahit naman sa katawan mo eh. Pag may naramdaman ka, pag nakatuon ka doon sa nararamdaman mo, pansinin mo, lalong sumasakit. Pero kung ikaw nakatuon sa pangako ng Panginoon, kasi ako sinasabi ko sa inyo to, hindi kwento-kwento, karanasan ko po ito. When I feel something in my body, sinasabi ko sa sarili ko, nararamdaman ko to, pero itong katawan ko susunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng Bible, sa mga latay mo, Panginoong Jesus, ako'y pinagaling na. Remove the pain, Lord. Alisin mo po ito. And God does. Why? Magaling ka? Hindi. Kasi prinsipyo ng Panginoon yun eh. Amen? Amen? So, pag pinakain mo yung pagkabalisa mo ng pagtuon mo sa mga bagay na ito, pagkain, tirahan, ano pa? Damit, ano pa? Bayad sa kuryente, tubig, ano pa? Hulog, amortization. Pag dyan kayo nakatuon, mababalisa kayo. Bakit? Lahat ng yan ay resources lang. Wala kasi. Yan ay may pinagmumulan. Saan ako pupunta? Titingin ako sa pinagmumulan ng biyaya. Sa source rather than the resource. Amen? Ako nga minsan wala sa hulog ang katawan ko. Kakasakit ako. Pero sabihin ko, Lord, huwag mo hayaan. Pag Sunday, Lord, makakatayo. And God heals me. Sabado pa lang, okay na ako para makapagsalita ako. Kasi ayokong umabsent sa Panginoon. Ngayon kapatid, how do we seek the kingdom of God and His righteousness? Paano? Kung ikaw tatanungin ko, paano ko unahin hanapin ang kaharian ng Diyos? Ano mga bagay na dapat gawin ko? Ano-ano? Ayan. Anong opinion mo? Sige, sis, ano? Yan, taas ka ng kamay para lalapit. Mahina yung tagahawak ng microphone natin. Kailangan makita niya yung kamay niya. Yan. Read Bibles po. Ha? Read Bible. Magbasa ng Biblia. Reading the Bible is part of seeking the kingdom of God. Ayan, si Brother Oji, ano pa? Paano? Pray first. Mananalangin. Ayan. Ano pa? Sino pang gusto magdagdag? Dito. Ano pa? Sister Elvie, nagtataas ka ba ng kamay? Kala ko, kinipindot mo na ilong mo eh. Tataas nga, nagtataas sa Sister Elvie. Kala ko, nahiya ka lang eh. Mag-praise. Worship. Papuri, pagsamba. Paano yun? Paano yung papuri at pagsamba? Ayan, palawigin natin yan. Paano? Praise, papuri.
Anong mga ginagawa natin dyan? Ha? Papuri, pagsamba. Pagsikapan po natin hanapin ang karya ng Diyos at mamuhay tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Ayon sa kalooban. Okay? So, gusto ko kasi ano yun yung sinabi ni Sister Elvie na papuri at pagsamba. How do you worship God? How do you praise God? Ha? Kumakanta ka? Awit ka ng mga papuri sa Diyos. Ikaw ang aawit. Oo. Aawit ka. Kaya importante pala, kailangan alam mo yung mga awit. Ano pang pwedeng gawin sa papurit pagsamba? Si Irene, Sister Irene. Kasi po pagka tayo ay buong pusong sumasamba at nagpupuri sa Panginoon, nararamdaman po natin yung yung kapanatagan at yung presensya po niya na binibigyan niya tayo ng kapayapaan at saka yung bagamat maraming problema tayong nararanasan, kumbaga hindi tayo aligagaba. Andun po yung pag-asa na naandyan ng Lord, di tayo pababayaan, natutugunin niya yung ating mga So yung tone mo ng papurit pagsamba, yung presensya ng Diyos. Presensya ng Panginoon. Pwede yan. Ano pa? Yan. Si Dang nakatingin. Anong gusto sabihin, Dang? Ayaw niyo salita. Kasi tinitingnan mo ako ng naka-side view eh. Ano? Pakikinig sa radyo, gano'n. Oh. Pag sa Facebook, may mga verses do para... Parang nagbabasa ka ng... Tingnan nyo, yung social media, hindi masama yan. Kung kaya nyong gamitin para lumago kayo. Di ba? Kaya yung sa social media, pipiliin nyo yung panonoorin nyo, pakikinggan nyo. Kung yung pakikinggan nyo, puro poot, galit, tingnan nyo yung mukha nyo pagkatapos nun. Galit na rin kayo. Pero kung yun nga, gamitin nyo yung pwede kayo magbasa, makinig, tumingin sa social media, di ba? Makinig. Kasi nung panahon namin, walang ganyan, radyo lang eh. Radyo, TV lang. Kaya kami, lagi nakikinig saan? DCAS eh. Yun lang alam namin nun eh. Di ba? DCAS. Tsaka yung mga papuri, wala kami pambiling cassette tape. Radyo lang. Amen? So nakikinig. Ginagawa nyo ba yun sa bahay nyo? Kasi sa amin, tinuro kayo sa misis ko, pag gising niya, automatic papatugtog na yan. Kailangan gusto kong marinig sa umaga, hindi boses na nagre-reklamo, kundi yung kumakanta ng papuri. Hindi naman pamahiin, kundi para tulungan ako na habang may ginagawa ko, nakakapagpuri ako. Di ba maganda yun? Di ba nagpapatugtog kayo? Sino nagpapatugtog dito ng mga awiting makalangit? Di ba? O nagbubukas kayo ng radyo na may nagtuturo ng salita ng Diyos. Di ba? Amen? Nakakatulong yan. Okay. Gusto kong i-summarize lahat ng sinabi ninyo. Kasi ang paghahanap ng kaharian ng Diyos at ng kanyang katwiran, ito yun. Simple lang. Pagsisikapan ko na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at ng kanyang mga utos. Araw-araw. I will seek to live each day according to God's will and law sa kanyang kautusan. Ano-ano ang basehan dito? Tingnan nyo. Yan. Babasahin natin to Colosas 3, 1, 2. Ano sabi ni Pablo? Therefore, if you have been raised with Christ to a new life, sharing in His resurrection from the dead, keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind. Sabi kasi ni Pablo dito, lagi nyo nga hanapin, walang patid na hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Nasaan? Sa kalangitan. Kung saan nakaupo si Kristo sa kanan ng Diyos Ama. So, ang sabi ni Paul dito, seek the things. Keep seeking. Walang hinto. Hindi yung paglinggo lang hahanapin kong kalooban ng Diyos. Hindi. Araw-araw sa buhay mo.
Lagi mong hahanapin ang mga bagay na makalangit. Mga bagay na kung saan nandun nakaupo si Kristo. Saan? Sa kanan ng Ama. Pakinggan nyo to. Ano ibig sabihin nito sa'yo? To seeking, the things that are in heaven where Christ is seated. Saan ako nakatingin? Saan ako nakatingin effectively? Ha? Sabi niya, keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Doon daw ako nakatingin. Yun ang hinahanap ko. Ano ibig sabihin nito? Ha? Nakatingin ako kay Kristo sa araw-araw. May problema ka? Meron kang haharapin na obligasyon? Meron kang hinaharap na pagsubok? Ba't di mo subukan ng payo ni Pablo? Keep seeking the things that are above, where Christ is seated. Yung bang imbis na mapabuntong hininga ka, nakatingin ka sa bulsa mong walang laman. Mapabuntong hininga ka, nakikita mo yung notice na wala kang pambayad. Napabuntong hininga ka, tinitingnan mo yung lagayan ng bigas mo na halos wala nang laman. Imbis na doon ka nakatingin, tumingin ka sa kalangitan kung saan nandun si Jesus nakaupo sa kanan ng Diyos Ama. Bakit? Kasi doon manggagaling ang tulong. Amen? 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 Set your mind. Paano ko? Keep seeking. Yung paghahanap daw ng mga bagay na nasa kalangitan, sabi dito, iset mo yung mind mo. Iset mo yung kaisipan mo and habitually focus on things above. Yung kung saan nakatuon yung isipan mo. Imbis na nakatuon ka sa problema, nakatuon ka dapat kay Kristo. Kasi sa kanyang manggagaling ang tulong at biyaya na kailangan mo. Amen? Amen? Huwag kang nakatingin sa mga bagay-bagay kasi pansamantalin, come and go yun eh. Nawawala yun. Pero yung biyaya ng Diyos, hindi nauubos. Yung pera mauubos, pero yung biyaya ng Diyos, hindi. Yung pagkain dito mauubos, pero yung biyaya ng Diyos, hindi. Ano ibig sabihin? Dahil hindi nauubos ang biyaya ng Diyos, hindi rin mauubos yung pagkain ko. Hello? Sino naintindihan to ngayon? Kasi ang dali-dali sabihin, unahin mo hanapin kapatid ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. Madaling sabihin. Pero paano ko gagawin yon? Yung isipan ko, itutuon ko sa mga bagay na makalangit. Amen? Bakit? Ito yung panalangin ni Kristo sa Mateo 6:10. May your kingdom come. May what you want, your will be done on earth as it is in heaven. Amen? Your kingdom come. Your will be done on earth as it is. Yun yung prayer. Kaya yun, papasok dito yung prayer eh. Amen? Pag napatingin ka sa kalangitan, it is already praying. Alam niyo ba yon? Pag tumingin ka sa bulsa mo, that is already worrying. Ang epekto nun, pagkabalisa. Pero pag tumingin ako sa Panginoon, nawawala yung aking pagkabalisa. Kasi habang nakatingin ako sa Panginoon, alam ko, dadating ang tulong galing sa Kanya. Amen? Galing, no? Ang Bible. Kaya ka pala aligaga eh. Kaya pala balisa ka eh. Nakatingin ka sa mga bagay na temporary. Amen? Amen? Roma 14. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, pakinggan nyo to ha, ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, at kagalakan na mula sa banal na Espiritu. Ano ibig sabihin nito?
ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Anong dating sa nito? Kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay. Magandang relasyon sa isa't isa. At kagalakan mula sa banal na spirito. Ano ibig sabihin nito? Brad, malalim yan ha. Actually, hindi yung malalim eh. Ang sinasabi ni Lord, ang kaharian ng Diyos ay lagpas. Hindi maikukumpara sa pagkain o inumin. Ibig sabihin, yung pagkain o inumin, hindi yun ang nais ng Panginoon. Kung ikaw man ay bigyan ng pagkain ng Panginoon, at ikaw man ay bigyan ng inumin ng Panginoon, ibinibigay niya yung bakit ang gusto niya, ang bunga nito sa iyo, ay ano? Matuwid na pamumuhay. Kaya pala nanalangin, di ba? Nabasa ko yan sa aklat ng mga kawikaan. Sabi ng isang ng manunulat, Panginoon, wag mo ngayang maging mahirap ako sa punto na ako'y gagawa ng kasamaan. Wag mo rin ngayaan na maging mayaman ako ng sobra sa punto na ikaw ay aking kalilimutan. Amen? Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Pakinggan nyo ha. Bakit ako naniniwala na hindi ako pababayaan ng Panginoon? Bakit ako naniniwala na hindi sasablay, hindi sasala ang pagkain ko araw-araw? Bakit ako naniniwala na hindi ako mawawalan ng bubungan na sisilungan? Bakit ako naniniwala na yung pangangailangan ko ay kakatagpuin ng Diyos? Ano yung bakit? Kasi yung purpose ni Lord, yung kalooban niya. Anong kalooban niya? Ang kalooban niya sa kaharian niya. Lahat ng nakatira o bahagi ng kanyang kaharian, ang nais ng Panginoon, matuwid ang pamumuhay. Palagay mo kung hindi kanya pagpapalain, magiging matuwid ang pamumuhay mo. Di ba ang hirap? Amen? Gagawa ka ng illegal para mabuhay ka lamang. Hindi papayagan ng Diyos yun. Kaya kanya ibibless. Amen? Amen? Ano pa? Magandang relasyon sa isa't isa. Di ba? Kaya kanya binibless ang gusto ng Lord. Yung relasyon mo sa pamilya mo, sa kapwa mo, ay maging maganda. Kaya ibang Kristiyano, nakakalungkot no? Pag pinagpala ng Lord, sumasama ugali Kaya binabawi minsan ni Lord Ako niyo po ibig ko sabihin, God is blessing you to for you to be more godly. Mamuhay ng matuwid at magkaroon ng mabuting relasyon sa isa't isa. Amen? Kaya ako naniniwala sa mga tahanan, hindi kayo pababayaan ni Lord Bakit? Para hindi mag-away yung mag-asawa Umiinit ulo Ang kakainin natin. Diba? Kaya binibless ni Lord yung Kristiyano. Kasi sabihin mo na may kakulangan siya. Ibibless ni Lord kasi gusto ni Lord merong mabuting relasyon sa isa't isa. Sa gawain ng Panginoon, ganun din. Amen? Amen? At ito ho yan. At isang kalooban ng Panginoon. Kagalakan. Yung masaya ang buhay mo sa Espiritu Santo. Ano ibig sabihin? Alam mo na meron kang relasyon sa Diyos, yung meron kang kagalakan. Gusto ni Lord huwag kang sisimangot. Kaya ibibless ka niya. Walang nag-react doon Sinakaranas yan, di ba? Nag-aalala ka. Biglang dadating yung blessing. Baka kasi gusto ni Lord, bumiti ka Maggalak ka sa Kanya. Amen? Sinakakaranas niyan. Hindi nauna. Hindi nahuhuli. Ang biyaya at tulong ng Panginoon laging nasa tamang oras. Sinakakaranas niyan. Amen? So if God blesses you, God wants you to live right, have a good relationship, and have that joy in your heart. Amen? Para yung buhay mo ay maging makabuluhan. Amen?
Amen? At ano pang pangalawa? Ito yung pangalawa. Pakinggan nyo. So, namumuhay ako sa kalooban ng Panginoon, no? Upang sundin ang kanyang kalooban at ang kanyang mga kautusan. God wants me to do His will and to obey His commands. And second, how do I seek the kingdom of God? Simple, put God first. Yan na. Saan? Sa lahat ng desisyon mo. Sa lahat ng plano mo. Sa lahat ng gagawin mo. Sa araw-araw. Nagagawa ba natin to? Paano? How do I put God first in my decision? That's seeking the kingdom of God first eh. Put God first in my decision. Sino pong gumagawa ng decision araw-araw? O, paggising mo pa lang eh, nagdedesisyon ka na eh. Babangon na ba ako o mag-iin-in pa? Pagbangon mo, ano unang gagawin ko? Di ba? So, we decide every day. Put God first in all your decisions. Yung plano mo, may plano ka bawat araw? Teka lang, ikaw kapatid, ano ba plano mo? Di ba kagaya nito? Pag alam ko, pag linggo, pag Sunday, pag gising ko, may plano akong mag-church eh. Kaya ang ginagawa ko, imbis na nanonood ka ng hanggang hating gabi, matutulog ka ng maaga-aga, di ba? Papahinga ka, gigising ka ng mas maaga. Because your plan. Bakit? Nauna si Lord dun eh, sa plano ko eh. Activities. Tingnan nyo kawikaan 3. Ito yung sikreto para hindi ka mawalan ng tiyaya. Lalo yung direksyon ng buhay mo. Minsan, di ba nalilito tayo, ano gagawin ko? Sabi ng Proverbs 3:5-6, magtiwala ka ng ng buong puso. Kanino? Sa Panginoon. At huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. May contrast, di ba? Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon, huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Anong gagawin ko? Alalahanin mo yung pagtitiwala ko sa Panginoon, kasama doon yung pag-alala sa Panginoon. Saan? Sa lahat ng iyong ginagawa. At ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Alam niyo, hinihingi ni Lord, hindi naman siya masyadong kaprityoso. Yung alalahanin mo lang siya. Hello? Alam niyo yung sekreto dyan, yung nagnenegosyo, alalahanin yung pagising mo pa lang, alalahanin mo na ang Panginoon. Sigurado, ang Lord ang bibigay sa iyo ng tamang gagawin mo. Tuturo niya sa iyo. Amen? Lalo pag humarap ka sa isang problema, tuturo niya sa iyo kung anong gagawin mo. Totoo yun. Ako'y nararanasan ko yan. Lalo nandun pa ako sa corporate, yung mga problema, minsan nung nagtatrabaho pa ako, yung may-ari, aligaga. Tapos tatanungin ako, anong gagawin natin? And God will give me wisdom. Ito yung gagawin natin. And true enough, nagkakaroon ng success. Amen? Why? Kasi inaalala ko ang Panginoon eh. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. At ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Awit 37. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng... Nakita niyo? Yung pagtitiwala sa Panginoon, gumagawa ka ng mabuti. Sa gayon, ay mananaan ka ng ligtas sa lupaing ito. Sa Panginoon mo hanapin. Ayun. Saan ko hanapin ang kaligayahan ko? Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan. At anong reward? Ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Mga kapatid, yung word dito, pakinggan nyo. Yung word na ninanais, ito yung mga bagay na hindi naman mo kailangan talaga. Oh. May naintindihan kayo? Ano yun? Ang sabi ni Lord, ibibigay niya sa iyo lahat ng pangangailangan mo. Di ba? Unahin mong hanapin ang kanyang kaharian at ang lahat ng bagay nito, yung iyong daily needs, yung lahat ng kailangan mo, ibibigay niya sa iyo.
Amen? May bonus. Sabi ni Lord, hanapin mo sa Panginoon ang iyong ang kaligayahan mo at ano? At ibibigay niya sa iyo ano? Yung pangangailangan mo? Hindi. Ano ibibigay niya sa iyo? Yung nais ng puso mo, yung makakapagpasaya pa sa iyo. Amen? Sabi ni Lord, itong batang ito, hinahanap niya ang kaligayahan niya. Ibig ko sabihin, kagaya ito, sa Panginoon, sa buhay mo, sa gawain ng Panginoon. Ang tanong ko nga dito lagi masaya ka ba sa ginagawa mo sa Panginoon? Kasi kung hindi ka nasisiyahan, hindi ka naliligayahan sa ginagawa mo sa Panginoon, at ito'y obligasyon lamang, kapatid, maaaring ibigay ni Lord sa iyo ang pangangailangan mo araw-araw. Pero yung desire ng puso mo, baka hindi mo matanggap. Ano yung desire ng puso ko? Lagpas doon sa pangangailangan ko. Sino po dito may mga desire? Ako, nagkaroon ako ng desire noon. Nung time na yun, sabi ko, Lord, sana magkaroon naman ako ng sasakyan. Nahihirapan ako sa gawain. Kasi sakay-sakay lang ako sa jeep, bus, diba? Commute. Diba? Minsan ang hirap. Amen? Sabi ko, Lord, sana i-promote mo naman ako, Lord. Bigyan mo ako ng, gusto kong medyo magaan na naman kami. Sana magkaroon ako ng sasakyan. Ano yung bait ni Lord Totoo yun. Pero sinubukan niya ako, unang sasakyan ko, kapatid, pag umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Nakasakay na kayo sa ganung kotse. Yung umuulan sa labas, pati sa loob umuulan. Kaya pag uwi ko, basa din ako. Amen? Pero hindi ako nagreklamo noon. Maybe God was just teaching me. After that, pinomote niya. Antang napalitan. Hanggang service lang. Hanggang dumating yung time, hindi na service. Sarili ko na. Amen? If you delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. Sino ba may mga dinidesire sa puso niya? Delight yourself in the Lord. Pag ikaw nagpupunta sa gawain ng Panginoon, sino dapat ang natutuwa sa iyo? Hinahanap mong matutuwa sa iyo. Dapat si Lord. Ay, hindi ako nandito para matuwa ka. Matutuwa si Pastor, nandito ako. Huwag yung itutuon sa kapwa-tao. Sa Panginoon. I find my joy in the Lord. I find happiness in the Lord. Tingnan yung katabi niyo kung masaya siya, nandito siya. O ayoko na magsalita, baka magalit kayo Meron bang masayang taong tinatamad? Diba? Pag masaya ka sa ginagawa mo, inspired. Diba? Pag masaya ka sa ginagawa mo, masigasig ka. Yun yung sikreto Mga kapatid, meron kayong desire sa puso nyo? Lord, yung cellphone ko, may goma na Gusto ko sana medyo Android naman. Hanapin niyo muna kaligayahan niyo sa Panginoon. Baka magulat kayo, hindi lang Android bigay sa'yo. Bigay pa sa inyo, Lord, branded pa. Naku niyo po ibig sabihin? Hello? Lord, gusto kong magkaroon ng sariling bahay. God can grant the desire of your heart. Amen? Amen? Sino may desire sa puso niya? That's part of seeking the kingdom of God. Put God first in all your decisions, in all your plans. Kasama ba si Lord sa plano mo? Kasama ba si Lord sa activities mo? Ang sabi pa nga dito, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. At magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Pag pinagkatiwala mo sa Panginoon yung ginagawa mo, tutulungan ka ng Diyos dyan para hindi ka masyado mahirapan. Amen? Amen? Kaya ikaw laging nakangiti. Tingin yung katabi niyo kung nakangiti pa. Diba? Amen? I enjoy. Kaya sabi nila, alam mo Brad, pag yung paglilingkod sa Panginoon, nakakapagod. Ako baliktad
Kapag ako'y nakakapaglingkod sa Panginoon, lalo akong lumalakas eh. Totoo po yun. Kaya pag nakakita ko minsan yung mga naglilingkod sa Lord, pag nakita mo haggard na haggard, to the point na hindi mo iisip, naglilingkod ba to sa Panginoon? Ba't ganito itsura nito? Parang pinagsukluban ng langit at lupa. Parang laging kumikidlat, kumukulog. Diba? You will doubt. But when you obey the Lord, when you serve Him, you put your delight in Him, and you trust Him, pinagkakatiwala mo lahat ng bagay sa Kanya, hindi ka matatakot. That is seeking first the kingdom of God. Pakinggan nyo, kung meron kayong desisyon, unahin nyo ang Diyos. Isama nyo ang Panginoon. Isanggunin nyo sa Kanya. Lord, tama ba itong gagawin ko? Amen? Yung man lang eh. Yung mag-pray ka man lang. Kaya yung pray, Lord, pinagkakatiwala ko po sa iyo tong araw na ito. Ako doon sa tindahan ako, ganun ang prayer ko bago kami magbukas ng tindahan nun eh. Nagpe-pray. Yung prayer ko, hindi naman mahaba. Sabi ko, Lord, magdala ka ng maraming tao, Lord. Bigyan mo kami ng matinong supplier. Kung ano-ano sinasabi ko. Pag binuksan ko yun, ayan na, nagkakamada pa lang ako, nagdadatingan ng tao. Totoo yun. Why? Because pinagkatiwala ako sa Panginoon eh. Amen? Amen? Sabi po dito, pagkatiwala mo lahat ng ginagawa mo, magtiwala ka sa Kanya, tutulungan ka niya. Amen? So, ano-ano po yung mga ginagawa natin to seek first the kingdom of God? Ano ba? What are other ways? Yun na, binanggit natin lahat. Manalangin. Kaya ho tayo nagsasanay ng ganito. Manalangin ho kayo. But how do I pray? Manalangin kayo, katulad tinuro ng Panginoon. Ang sabi niya, pumunta ka sa iyong kwarto. Hindi mo kailangan ipakita. Ano yung naisip po dito talaga? Sa totoo lang kaya siguro tinuro ni Lord na magtago ka sa kwarto mo at manalangin. Ano yung bakit? Para makapanalangin ka ng malaya, libre. Hindi ka nawo-conscious. Kung Bisaya ka, Ilocano ka, Kapampangan ka, kung Bulol ka, you can pray to God as you are. Amen? Amen? Sarilinan mo sa Panginoon. Amen? At yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? So in closing mga kapatid, in closing, kapag inuna mong hanapin ang kaharian ng Diyos, na yung kalooban niya, yung mga kautusan niya, yung mga bagay na gusto niyang gawin natin sa ating pang-araw-araw na buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, ano sabi niya? Pangako niya, all of these things will be added unto you. Lahat. Unahin mo. Subukan mo. Subukan mo. Challenge ko to sa inyo mga kapatid. Unahin niyong hanapin ang kaharian ng Panginoon. Ang kaharian ng Panginoon. Ang kanyang katwiran. Lahat ng bagay, idadagdag sa inyo ng Panginoon. Amen. Even do sa mga kapatid natin na yung trabaho nyo, manual, idadagdag ng Panginoon sa iyo kalakasan. Idadagdag sa iyo ng Panginoon yung karunungan para magawa mo ng maayos ang lahat ng ginagawa mo. Amen? Amen? So, may natutunan ho kayo? Hindi tayo masyado nagtanungan eh. Kasi ito na yung solusyon sa pagkabalisa. Gusto niyong magmabalisa? Unahin mo hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Bakit ako hindi na mababalisa? Kasi kapag ginawa ko yon, lahat ng bagay idadagdag niya. Ay, ba't pa ako mababalisa? Lahat ng bagay idadagdag ng Panginoon sa buhay ko. Amen? Kapatid, maganda kayo. Maganda. The more you seek the kingdom of God, the more all of these things will be added unto you. The more that you trust God, the more that you delight in the Lord, the more that He will give you the desires of your heart. Amen? God is good. Amen? Amen? So, sa Sunday, tutuloy natin yung pag-uusap natin
palalawakin ko ito kasi pag-uusapan natin yung kasunod nito tungkol sa paghingi, paghahanap, at pagkatok. Asking, seeking, and knocking. Ano ba ibig sabihin nito? Mateo 7:7. Amen? Sabi ni Lord, humingi ka at bibigyan ka. Humanap ka at masusumpungan mo. Kumatok ka at pagbubuksan ka ng pinto. Yun ang pag-uusapan natin sa Sunday. Amen? Alam ko maraming tanungan to. Amen? So, sana po sa Sunday po magbasa-basa na tayo ngayon. Ano ba yung mga concern ko tungkol dito? Ano ba ibig sabihin na pag kumatok ako, bubuksan? Pag humingi ako, bibigyan? Pag humanap ako, ako'y makakasumpong. Amen? So, dudugtungan natin to. It's actually about prayer. No? So, it is part po ito ng paghahanap ng kanyang kaharian at ng kanyang katuwiran. And it's part of the solution na tayo po ay huwag maging balisa. Amen? Bahala kay kapatid. Yung taong mabalisa, madaling tatanda. Amen? Matanda na nga edad mo. Tatanda pa itsura mo, di ba? Huwag na lang mabalisa. Amen?